Huwag ka mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. A few moments later. Balikan naman natin itong issue ng may mahalaga ito. Mahalaga itong boxing na hindi matutuloy. Pambihirang buhay naman ito. So, saksaka. Naliligo sa tato. Akala natin matapang. Naliligo sa laki ng katawan. Pagkatapos last 2 minutes, tatakas. Ay bigla nagpunta umano ng Singapore. Anong gagawin sa Singapore? Wala naman doon boxing. Wala naman doon si General Torre nandito sa Campo Crame. Yung naghamong ng suntukan at magbuboksing na sana sa alas 9 ng umaga bukas sa Sunday dito sa Pilipinas. Si General Torre ay nag-prepare na. Kahit kahapon, kamakalawa ay napakalakas ng ulan. Tumatakbo doon sa loob ng Campo Crame. Nag-jogging. Nag-practice. Kahit na may bagyo. Dahil kanyang pinagandaan yung boxing nila. Tapos yung kanyang kakalabanin dahil naghamon. Ba't biglang nagpunta ng Singapore? Ano yon? Kaya nga ang tanong natin baste, tumakas na? Ang tanong, takot, natakot, o umiiwas kay General Torre? Bakit ka umiiwas? Bakit ka umalis? Kung hindi ka takot, bakit ka umiiwas? Ikaw ang nagyaya. Ikaw ang naghamon ng suntukan. Sabi naman ng isa, huwag suntukan lang, boxing na lang. Parang kikitain natin, ibigay natin sa charity. Bigay natin sa biktima ng typhoon. Ang ganda. Tapos ngayon, last minute na lang, isang gabi na lang, boxing na. Biglang nawala yung mama. Ano yun? Ano ang inyong masasabi dyan? Natakot ba? O umiwas? O sasabihin ng mga DDS diyang sarado ang kaisipan. Puro naman kay Duterte. Abay, kayo ang gumagawa nito Hindi naman si Torre nagyaya ng suntukan Kayo ang gumagawa. Kaya pinag-uusapan si Sara dahil siya ay suspect. Inaakusahan sa betrayal ng public trust. Ang matandang Duterte na si Digong, kaya pinag-usapan na kulong, di umano'y lumabag sa karapatang pantao, crime against humanity, sa ICC. Kaya kayo pinag-uusapan. Ngayon si Duterte, yung batang Duterte, si Sebastian, naghamong na suntukan. O yung hinamon yan, pumayag. O ngayon biglang tatakas. O, kasalanan ba namin pag-usapan kayong mga Duterte? Sa totoo lang, sawan-sawa na ako sa mga Duterte. Sawan-sawa ko ng itapik ito. Kaya lang, paulit-ulit yung inyong mga palusot Paulit-ulit yung inyong mga kinasasangkutang kakaiba. Na ang piling nyo, kayo na yung siga, kayo na yung may hawak ng mundo. Ay, never yung mangyari. Hindi pwede. Lahat may karapatan, lahat may obligasyon, lahat ay may opinyon. At hindi pwedeng pagtakpan ang umaabuso at aabuso sa demokrasya at karapatan ng bawat isa. Iyon ang dahilan kung bakit pinag-uusapan ng mga Duterte. Sino ba naman natuwang pag-usapan ng mga Duterte? Sino ba sila? Kaya sila pinag-uusapan kasi sila yung posibleng gumagawa. Sila yung inirereklamo ng tao laban sa paglabag sa batas at pang-aabuso sa kapangyarihan, kawalan ng respeto sa mga ibang tao, sa mga opisyal ng gobyerno, kung magsasalita sila, kung magmumura, kung magsalita, isipin mo, manggugulpi daw siya ng unggoy. Sanay daw siya maggulpi ng unggoy, hindi pa siya gusto rin yung maggulpi ng unggoy. O sino sinasabi niyang unggoy? PNP Director General. Sinisira ni Baste ang pagkatao at reputasyon ng buong organisasyon. Tapos nung pumayag makipagsuntukan yung generator, biglang tatakasan. O di ba? O sino mali? Kami? Kabubuhan. Yung mga naniniwala at nagagalit, bakit daw puro Duterte pinag-usapan? Kasi bobo kayo. Sarado ang isip nyo. Gusto nyo tampihan ko kayo? Gusto nyo pagtanggol ko yung mga ganyang klaseng tao? Never. Sasabihin nila, balimbing. Anong balimbing? Prinsipyo ito. 6 na taong kong tinulungan si Duterte, wala naman akong pakinabang yan. Pero okay lang kasi Pilipino akong tumutulong sa gobyerno. Tapos iniwanan ko dahil nakakasawa na ang kanyang ginagawa. Pambabastos, panlalait, pagmumura. Ba't ko sasamahan niya? Tapos na ang term niya. Tapos na ang kanyang kapangyarihan. Kung siya ay tumulong sa gobyernong ito, from day one, susuportahan ko siya. Pagmamalaki ko pa siya. Pero wala siyang ginawang suporta. Puro kabastusan, panluloko at pagmumuray. O bakit natin sasamahan niya? Hindi sarado ang isip ko. Hindi ako balimbing. Prinsipyo lang.
Nagpapakatotoo lang kasi Pilipino ako. Kasi mahal ko ang bansa. Kayong mga DDS, wala kayong pagmamahal sa bansa. Ang mahal nyo, si Duterte lang. Ang mga Duterte lang. Tapos yan. Yan ang totoo. Okay? Kaya nga po ngayon, ako itong si Baste ay pumunta na ng Singapore at tingin ko umurong ang bayag nito sa ginawa po na na pagtanggap sa hamon ni General Torres. Ang nakakita nitong mga DDS na ang sinasabi si General Torres daw ang unang nagbigay ng kondisyon. Anong unang binigay na kondisyon ni General Torres? Ibigay nyo nga sa amin yung kondisyon ni General Torre. Ang sabi lang ni General Torre, this is a great opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. At gagawin itong charity event. Di kung gusto mo talaga, diba, nalabanan si General Torre, dun sa tamang merong boxing ring, merong mga manonood, may referee. Ang gusto yata nitong si Baste, yung away kanto lang. Yung parang nagkapikunan lang sa basketball court tapos suntukan na kagad. Diba? So, eto, si Baste Duterte, pinapakita lamang ni Baste na hindi siya seryoso sa kanyang paghahamon kay General Torre. At yung kanyang hinamon, nagkamali siya dahil ang akala niya si General Torre siguro ay walang alam sa boxing. Yun pala, si General Torre ay isa pong miyembro ng boxing corps. Noong pong siya ay nasa PNP pa, yung mabababa pa ang kanyang ranggo. At the age of 50 plus, nakita natin si General Torre may suntok naman, meron namang stance, di ba? Kaliwete pa to. Naku, pag nabigyan ni General Torre ng kaliwatong si Baste, sigurado ko gugulong to palabas ng ring. Biro mo 37 ka, Baste. Ang hinamon mo 50 plus. Liyamadong-liyamado ka. Dehadong-dehado si General Torre. Tapos nagtatakbo ka papunta Singapore. Hindi matutuloy ang boxing match nyo dahil sa kaduwagan mo. Alam nyo, meron nga ako nakitang post wag daw pong tawaging kabaklaan ang ginawa daw po ni Baste. Dahil meron daw pong mga bakla na mas lalaki pa kaysa sa lalaki. So hindi daw po dapat ito tawagin na kabadingan. Dapat dito ang itawag daw po ay kaduwagan. Nagamon ka, nambubuli ka ng PNP chief. Bunganga ka ng bunganga ng kung ano-ano sinasabi mo. Ngayon nung ikay pinatulan, nilabanan ka, naduwag ang Baste Duterte kahiya-hiya sa mga Bisaya. Sabi nga ni ni Sangkay Janjan, kauna-unahang Bisayang duwag na nakilala niya o nakita niya. Dahil wala daw pong Bisayang duwag. Kauna-unahan daw po itong si Baste Duterte. Diba? Imaginein mo yun, tawagin kang Bisayang duwag. Ang alam natin ng mga Bisaya, ang tatapang niyan. Maraming mga Bisaya na katipunero at naging bayani ng bansa. Tapos ito nga si Baste Duterte, 37 years old, lalaban sa 50 plus na duwag. Ay naku. Naku po. Ay sus Mariosep, talaga naman palang grabe ang ang kaduwagan ni Baste Alam niyo naman po sa totoo lang, manalo o matalo, matuloy o hindi, panalo na dito si General Torre. Kasi nga po, siya ay tumindig at sinagot niya ang hamon ng isang mayor ng Davao City na walang kwenta, inutil. Duwag. Naku, duwag na duwag tong si Baste. Biro mo, liyamadong-liyamado ka na, tinanggihan mo pa, umayaw ka pa, tumakas ka pa, tumakbo ka pa, papuntang Singapore. So, ito pa po yung video ni Sir Mike Abe. Alam po ninyo, matuloy man o hindi, itong suntukan o boxing ni General Torre at ni Mayor Baste Duterte ng Davao City, panalo dito ang taong bayan. Panalo dito ang organization ng PNP. Panalo na dito si General Torre. Alam niyo kung bakit? Kasi naipakita niya na kaya niyang panindigan ang kanyang leadership. Kaya niyang panindigan na siya ay matapang at karapat-dapat na Director General ng PNP.
at bilang institusyon ng pamahalaan ang kanyang ginagawa. At ito'y pabor sa mamamayang Pilipino dahil ang isang PNP Director General, lalaki, may panindigan, may tapang, hindi pwedeng takutin ng kahit sino. Kasi itong ginawang paghahamon at ng suntukan at boxing na mangyayari, kung matutuloy man, ito ho ay nagpapakitang hindi pwedeng bastusin at ibaliwala ang liderato ng PNP. Kita nyo, pinaghandaan talaga eh. Kita naman nyo, di ba nakita no, nag-viral na po yung mga video kung saan nag-i-ensayo. Ayan o, tingnan naman ninyo. Ginawa niya talaga, nag-ensayo siya. Ayan o, may trainer pa siya. Ayan o, kaliwete si General. So, huwag nating isiping comedy ito, huwag nating isiping kababawan ito. Hindi. Ikarangal po nating mga Pilipino na mayroong PNP Director General na mayroong tapang at kayang panindigan ng kanyang organization. Kasi hindi ho biro. Halos 200,000 ang pulis sa buong Pilipinas. Paano na lang kung siya inatakot kay Baste? Di bagsak ang moral ng PNP at ng buong gobyerno. Pero dahil sa po'y nanindigan at nagsabi pang para sa charity, tutulungan ng mga binaha, napakaganda nun. Sa akin pong opinion na yan po yung karapat-dapat na opisyal. May tapang, may paninindigan at kayang ipaglaban ang kanyang organization at ang kanyang posisyon. Kaya pagka hindi natuloy, naipakita na panalo na siya. Kung matuloy man yan, ibang issue yan. Pero mukhang malabo na matuloy. Kasi ho, biglang nag-demand, biglang nagkaroon ng kondisyon na suntok sa buwan. Malabo pa ho sa sabaw ng pusit. Sabi kasi ni Baste, kung seryoso raw. Nagtanong pa kung seryoso, siya nagyaya. Kung seryoso daw si General Torre, ang kanyang demand, bago to sila mag-boxing, maglaban, mag-drug test muna ang lahat ng elected official ng bansa. Ay sino yun? Ang grabe naman demand yan. Si Manny Pacquiao ay champion sa buong mundo. Nanalo at nakipaglaban, tinaya ang buhay, pero hindi siya nag-demand. Si Manny Pacquiao kahit sino ay nilabanan, malaki man o maliit. Wala siyang demand kung ano-ano sa kalaban. Ito si Baste, nagyaya. Tapos nung harapin siya, nagdemanda ng malabong hindi naman pwedeng mangyari. Kasi pag nasunod yung kanyang demand, parang sumuko na ang gobyerno sa kanya. Sino naman siya para sundin ang gobyernong national at lokal? Sino naman siya para sundin ang mga katulad niyang local executive? Maling-mali. Di man dyan ng mga umaatras. Di man dyan ng mga siguro ay baka natakot. Dahil nakita niyang seryoso. Seryoso talaga si General. Hindi naman nagbibiro yan. Nakita mo nga. Sobrang tapang niya. Kaya nga nilagay ng Pangulo. At hindi siya nagkamali. Ano ang tapang na kanya napatunayan? Hinuhuli niya kahit sino. Hinuhuli niya si Kibuloy. Hinuhuli niya si Duterte. Tapos ngayon hahamongan mo suntukan. Hindi aatras yan. Laking Mindanao din yan eh. At kahit na hindi taga Mindanao, pag isang general ay hinamon mo, hindi yan aatras. Walang general na walang balls. Walang general na hindi papalag pag binastos at yung pagkatao at pagkalalaki ay sinubukan. Kaya kahit halos 55 years old na si General Torre, nag-ensayo na. Ibig sabihin seryoso. Huwag ka nang magtanong Baste. Kasi tanong ni Baste doon sa interview sa kanya, kung seryoso ka, General Torre, ito ang demand ko. Hindi siya nagbibiro. Seryoso siya. Sinabi na nga niya, hinamon nga siya. Hinamon ka na nga. 9 a.m. Sunday sa Araneta Coliseum. Ngayon, nabago pa kung gusto mo doon sa Rizal Stadium, doon sa Pasig. Marami ng venue na ini-offer. Marami nang gustong manood at willing magbayad ng ticket, bilang magbibigay ng sponsor dahil papunta sa mga biktima ng baha. Bakit parang umaatras ka na? So again, congratulations sa PNP. Kung hindi man lahat, pero majority ng PNP, opisyal at kawal, swerte kayo dahil nakakita kayo at nagkaroon kayo ng isang PNP Director General na may tapang at talino at may paninindigan. Congratulations din Mr. President Marcos Jr. dahil itinalaga mo si General Torre na kailangan natin ng kanyang may prinsipyo na opisyal. Although lahat ng pulis, lahat ng otoridad may prinsipyo, pero iba ito. Subok na subok ang tapang, talino, lakas ng loob. Sabi niya, lakasan ng loob yan. Kahit may edad na ako, lalaban ako. Inuulit ko, hindi lang pangalan niya at ng kanyang pamilya ang dala-dala dyan. Pangalan ng PNP organization bilang professional na organization
at organization to serve and protect sa mamamayang Pilipino. Naipakita niya yun. Na huwag nating laitin, huwag nating maliitin ang hanay ng PNP. Irespeto ang mga pulis, irespeto ang mga uniforme institusyon. Yung tao dapat irespeto, uniforme dapat irespeto. Pero galing sa kay Duterte, galing kay Baste ang kawalan ng respeto. Kasi ngayon pa may bago na naman siyang sinasabi na okay lang daw. Matagal na daw siyang hindi nakakabugbog ng unggoy. Bakit? Mga unggoy ba ang binubugbog mo dyan sa Davao? Aba, walang unggoy sa Maynila. Puro tao nandito. Ulitin ko, Baste, walang unggoy sa Maynila. Sa Maynila, mga professional ng tao. Tao ang nandito, walang unggoy dito. Kung nambubugbog ka ng unggoy, baka sa Davao maraming unggoy. I tell you, sa Maynila, Metro Manila, sa tagal ko na rito, bata pa lang nandito na ako sa Manila, walang unggoy dito. Ang unggoy sa probinsya. Baka unggoy sa probinsya ang binubugbog mo. Pero kung unggoy na sinasabi mo taga Maynila, taga Campo Crame, nagkakamali ka. May balls ang unggoy na sinasabi mo. May tapang, may paninindigan, at suportado ng matitinong Pilipino. Yan ang aking observation at opinion. Okay? Trabaho lang, walang personalan. Pero siyempre, binabanggit natin itong ganito mga halimbawa at sinasabi dahil base sa mga statement at sinasabi ni Baste sa mga interview sa kanya diyan sa Davao. Sana po ay huwag natin pamarisan ang masasamang sinasabi na gagaling sa isang opisyal. Maging marangal, makatao, kagalang-galang, respeto, yan ang magandang halimbawa. Huwag nating gayahin, huwag niyang tularan ang dating ng mga tao at opisyal na walang respeto sa kapwa. Punong-puno ng kayabangan, pananakot, panlalait, at kawalan po ng pagiging professional na galaw at mga panalita. Iwasan po natin yan. Please lang po. Kayo mga bata nanonood, kayo mga magulang nanonood, igabay natin na magkaroon ng good moral, magandang moral, magandang kinabukasan, magandang asal ang ating kabataan. At yung may mga edad na pasantabi na. Kung kayo'y naniniwala at sumasang-ayon sa ganon, kawawa naman ang mga anak nyo. Mas masarap pamana ay ang kabutihan kaysa kayabangan at kawalang respeto. Please like and share, subscribe and follow. Eto namang si Baste sa katatay niya, ilang beses na rin itong naghamon pero mga umaatras naman, mga atras bayag. Diba? Si Kawaldi Carbonel nga lang hindi nila sinisipot sa mga kung ano-ano mga hamon na kanilang binibigay. Si Kawaldi hinamon ni Digong ng barilan, hindi dumating si Digong. Hinamon ni Kawaldi si Baste ng barilan sa Luneta Park, hindi rin dumating. Napakatanda na ni Kawaldi, ugod na yon. Pero kita nyo, mga naduduwag ang mga Duterte sa isang Kawaldi lang. Dun pa kaya kay General Torre na PNP chief na napakarami na pong napatunayan sa ating mga kababayan. Napatunayan niya na ang pagiging regional director ng PRO 11. Hinahuli si Kibulok. Naipakita niya na ang pagiging CIDG chief na ipakulong si Digong sa ICC. So napakarami na pong napatunayan ni General Torre. Pero ito si Baste, ano ba napatunayan yan? Ano napatunayan niya? Surfing? Jowa niya yung mga sikat na artista? Anong napatunayan yan sa bansa? Ano napatunayan yan sa Davao City? Ano mga nagawang maganda niyan? Wala ngang maipakitang achievement yan kung ano yung mga nagawa ni Digong at ni Sara sa Davao City, yun lang din ang nagawa ng mga Duterte, wala pang nadadagdag si Baste. Swerte nga lang niya talaga dahil etong kanyang tatay nakulong sa ICC at siya na naman ang mayor. Diba? Pero overall, kung pagtatapatin mo talaga ang pagiging maginoo, achiever, at pagiging makabayan ni General Torre at ni Baste, walang-wala si Baste. Kaya nga po ito'y nagtatakbo papunta ng Singapore. Diba? Manalo matalo, si General Torre po ay pinakita niya na hindi siya atras sa kahit anong laban. Kaya po ang PNP talaga ay nasa good hands. Kumbaga tama talaga ang PNP. Sa kumbaga tama ang ginawa ni PBBM na pagpili kay General Torre as PNP chief. Dahil nga po, eto ngayon
pinapakita niya na kahit saang laban, ito'y suntukan sa harapan ng maraming tao, sapakan, boxing match, kahit maraming makakita, kaya siya'y matalo dahil sa kanyang pagiging 55 years old na at kalaban niya ay 37, hindi po siya umaatras. At kahit ngayon na siya po ay PNP chief, pinapakita niya, nililibot niya buong Pilipinas. Ang gusto niya ay maging epesyente, epektibo ang mga ginagawang pagbabantay sa buhay ng mga Pilipino ng ating mga kapulisan. Kaya ang isang General Torre po, wag na wag nyo nga hamunin. Eto, nakita ko yung isang pangit na vlogger, yung mukhang tukmol, inaagnas na yung mukha. Sabi niya siya na lang daw lalaban kay General Torre. Sana daw makarating yung video niya kay General Torre. At kasi daw 6 flat daw itong si Baste, medyo mataas daw. At lugi daw si General Torre. Hindi ba naisip nitong tukmol na vlogger na to? 6 flat pala si Baste. 37 years old. Samantala si General Torre 5'7". Tapos si General Torre 55 plus o 55 years old. 18 years ang age gap. Bakit nagtatakbo si Baste? Diba parang pinapakita nyo lamang lalo na duwag si Baste at nagpipresenta ka para mapansin ka ni General Torre, pero diba alam natin na hindi masusukat sa kahit anuman na salita ang kakayahan ni General Torre. Nagawa na ni General Torre ang mga unbelievable at ang mga impossible. Kaya yung sabi ng vlogger, mukhang tukmol na sinasabi niya, siya na lang. Baka pag nasikmuraan siya ni General Torre ng isang kaliwa, baka magtatakbo siya. Alam niyo kung maliitin nila si General Torre, kung pagsabihan nila ng kung ano-ano masasakit na salita si General Torre, akala mo hindi na ipakulong si Digong. Parang akala nila hindi na ipakulong si Kibuloy Diba hanggang ngayon nagdurusa sa kulungan ang inyong mga anito? Diba hanggang ngayon si Digong nabubulok sa ICC, si Kibulok nabubulok sa Pasig. Pasig ano ba yung BJMP Pasig ba? Diba hanggang ngayon nabubulok si Digong at si Kibuloy doon sa kulungan. At dahil yan kay General Torre. Kaya alam namin na pikon kayo kay General Torre. Maraming may gustong makasuntok o makakurot man lang kay General Torre. Pero hindi po maiaalis ang realidad. Yung taong inyong minumura, minamaliit, inaalipusta, nilalait ang itsura, tinatawag na unggoy. Yan ang mga dahilan ng inyong mga kalungkutan, ng inyong mga pagbagsak, at yan ang dahilan ng inyong mga pagdadalamate. Kaya alam nyo si General Torre talaga, kay matuloy o hindi itong boxing match na ito, panalong-panalo na talaga. Lamang na talaga si General Torre. Kaya walang magagawa ang mga DDS kung hindi umiyak, maghambol kayo sa tambol mayor. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo Tube. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Ran, Baste, ran.